Sa videong ito, pag-usapan natin kung saan galing yung tunog ng lagitik or parang typewriter malapit dito sa ating mga radiator. Ano yung dahilan kung bakit nangyayari ito? Ano yung mga pwede natin gawin para mawala yung ingay na to? Kasama na rito kung paano i-DIY yung pag-aayos nito, may malalang epekto ba pag hinayaan natin ito? At kung may paraan ba para maiwasan natin ito? So para magkaroon po kayo ng idea, yung ating mga motor is 13,000 odo mahigit pa lang. Tapos pag sinindihan po natin yung ating mga makina or nag-idling po tayo, sa low RPM may maririnig po tayong mahinang lagitik or parang typewriter na tunog malapit dito sa ating mga radiator. So ganito po yung tunog niyan. Actually dito sa case ko medyo mahina pa po yan. Ngayon kapag nag high RPM po tayo or nagsilinyador po tayo is lumalakas din po siya. Ayan, kung maririnig nyo parang typewriter nga po yung tunog. Kung may ganitong tunog din po yung inyong mga motor, whether mahina po yan or malakas po yan na tunog na nanggagaling malapit sa radiator, ang pinaka-possible po na problema or pinanggagalingan po niyan ay yung ating mga tensioner. So ngayon para maintindihan nyo kung bakit nag-iingay yung ating mga tensioner at kung paano natin siya maayos, puntahan natin yung ating tensioner. So para makita natin yung ating mga tensioner, kailangan muna natin tanggalin yung ating mga seat at compartment. Pagkatanggal po ng ating mga seat at compartment, dito po sa ating part na may engine, sa ilalim po ng ating mga throttle body, ay nandito po sa loob ng takip na to yung ating tensioner. So para ma-access at mabuksan po yung ating mga tensioner is kailangan natin tanggalin yung mga bolt na yan syempre. Kaso nakaharang po yung ating throttle body at manifold. So kailangan muna natin tong igilid para ma-access yun. So para gawin natin yon, at tanggalin lang po natin itong dalawang bolt na to na 10mm para mausog lang natin yan. Kapag natanggal na po yung mga tornilyo, kung makikita nyo, mahawi na natin yan. Kaso sumasabit pa tong fuel injector line. So pwede muna natin tanggalin itong parang dito sa may nguso niya, yung lock ng fuel injector. So yan, pag natanggal yan, pwede na natin itong mahawi ng malaki. Tapos yung tensioner natin may access na tayo. Ngayon bago tayo mag-perform dyan, tanggalin lang muna natin to. Tapos takpan natin yung butas para walang mapasok. So kahit basahan lang siguro ayan, para walang access yung dumi sa loob. So dito gamit lang tayo ng 10mm para sa mga bolt nyan. So pansinin nyo po yung takip nya pag binuksan ko po itong isang bolt na natira. Makikita nyo medyo lumuluwag or umaangat po yung takip natin. So mamaya explain ko kung bakit nangyayari yan. Ayan, kung makikita nyo kasabay ng paghugot natin nung isang natirang bolt, tumaas din po or umangat yung takip. So pag natanggal na yung mga tornilyo, mahugot na po natin yung ating mga tensioner. So hindi ko na gagawin komplikado yung pag-explain para maintindihan po ng karamihan. So ang buong pangalan talaga nito is timing chain tensioner. Tinawag na lang siya na tensioner para mas maikli. Sa madaling salita, timing chain tensioner yung tinawag dito dahil ito yung nagbibigay ng tension or ng pressure sa ating mga timing chain. Yung ating mga timing chain is nasa loob yan ng ating mga makina. Basically, yung itsura niyan parang kadena lang din po. Ngayon, yung ginagawa ng ating timing chain is nagbibigay ng timing sa pagbukas-sara ng ating mga barbula or mga valves natin, yung intake at saka exhaust valve. Kaya naman po tinawag siya na timing chain. Ngayon, yung ating mga timing chain ay nangangailangan din po ng tamang higpit or ng tamang pressure or ng tamang tension para mag-function or umikot po siya ng maayos. Hindi po kasi fix na mahigpit yung ating mga timing chain. Kumbaga, maluwag po yan at may play po yan. Sa low RPM po kasi medyo lumuluwag po yan at sa high RPM medyo sumisikip naman po yan. Ngayon, para ma-maintain yung tamang higpit or yung tamang tension ng ating mga timing chain at mag-function siya ng maayos, dito na po papasok si ating tensioner. Yung ating mga tensioner po kasi yung may kakayahang magbigay ng tamang tension or higpit sa ating mga timing chain, whether naka low RPM or high RPM. Kaya naman kung makikita nyo dito sa pinagtanggalan natin ng ating mga timing chain, yung part na plastic na yan medyo gumagalaw yan or parang may play. Pagkatapos po kasi ng plastic part na yan, yun na po yung ating mga timing chain at yun po yung tinutulak ng ating mga tensioner.
Ngayon, kung hindi na po nagfa-function ng maayos yung ating mga tensioner or hindi na niya nabibigyan ng magandang tensyon yung ating mga timing chain, is doon na po magkakaroon ng lagitik na tunog dito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nasisira or hindi na nagfa-function yung ating mga tensioner at paano maiiwasan yung pagkasira nito? May mga teorya po na nagsasabi na nasira ito dahil sa ating mga driving habits. Kumbaga kapag lagi tayong piga or biglang piga ng ating silinyador, nabibigla yung ating tensioner sa low RPM at high RPM. Pero dahil advanced na po yung paggawa ng ating mga engine at mga parts na ito, na-insist na po or napaghandaan na po ng mga mekaniko yung about dito sa tensioner, kaya maaaring hindi po yung driving habits yung nagiging dahilan ng pagkasira nito. Pero marami po yung nagsasabi na nasisira or nade-delay or nagre-retiro ito dahil sa tagal or sa tanda nito. Kaya naman kung medyo mataas na yung ating mga odo or medyo matanda na yung ating mga motor, pwede na nating palitan or i-retiro itong ating mga tensioner at palitan. Pero kung medyo bata pa yung motor at mababa pa yung odo at nakarinig na tayo ng lagitik dito sa ating mga makina, pwede nating sabihin medyo napaaga lang napagod yung ating mga tensioner. Pero may mga paraan naman po para i-refresh or parang gawing bago ulit yung ating mga tensioner at mawala po yung lagitik na tunog. Pero take note lang po, yung pagre-refresh ng ating mga tensioner is advisable lang po kung medyo bata pa yung odo ng inyong mga motor at kung medyo mahina pa yung tunog na lagitik. Pero kung napabayaan nyo na yung inyong mga tensioner at medyo malakas na yung lagitik niyan at also kung mataas na yung odo, pwede nyo lang papagreteruhin itong inyong mga tensioner at palitan na lang po ng bago. Mas advisable po yun. Ngayon, punta na po tayo sa pagdi-DIY or sa pag-refresh ng ating mga tensioner. Yung pinaka-goal natin sa pag-refresh nito is mabalik yung dating function niya. So may mga option po tayo para ma-refresh natin ito. Una, linis lang. Pangalawa is repair. Ngayon, bubuksan natin ito para makita natin kung anong option ng pag-refresh yung gagawin natin. Sa pagtatanggal nito, una nating tatanggalin is etong ating mga tornilyo dito. So gamit lang tayo ng Phillips dyan. So ikutin lang po natin yan hanggang sa matanggal siya. Tapos pwede na natin kamayin. Kung makikita nyo, napakaliit lang yan. So tabi lang po natin. Pagkatanggal po ng takip dito or ng tornilyo, may makikita po tayong parang suksukan ng flat screw dyan. Ngayon, para mag-gets nyo yung concept ng tensioner, kapag sinuksukan po natin ng flat screw yan at inikot po natin ito clockwise, makikita nyo lulubog po yung part na to ng ating tensioner. At kapag binitawan ko po yan or tinanggal yung flat screw, ayan, luluwa naman po itong part na to. So dahil po yan sa spring sa loob, so pag binuksan po natin yan, makikita natin. So ito yung spring na tinutukoy natin. Tandaan nyo po yung pwesto na yan, dahil sa pagbabalik is ganyan din po yung gagawin natin dito. Tapos para ma-open po natin yan ng buo, ma-dismantle, tanggalin po natin tong part na to, itong parang bilog na yan, na lock na yan. So gamit lang po tayo ng maliit na Phillips or kahit ano na makapagtanggal po dito. So iluwa lang po natin yan, ayan, kamukha po nyan, or pwede dito sa part na to ng siwang. Ayan, iluwa lang natin, tapos tanggalin lang natin sa lahat ng part. Ayan, pag natanggal na po natin yan, ayan, medyo hawakan ko muna. Medyo pipigilan ko muna dahil naglalaban po yan. Dahil nga po doon sa spring kanina. So yan, medyo lumuluwa na po. Ayan, tanggal na natin. Dito sa part na to, kung makikita nyo, itong part na to is meron siyang uka, tapos dito nakasakto yung part na to na bilog. Kung makikita nyo, may part na maliit, may part na malaki. So sa pagbabalik natin, hindi naman tayo malilito dahil akmang-akma naman po yan at hindi siya mag-iswak kapag hindi or mali yung pagkakabit natin. Ngayon, hugutin ko dahan-dahan ito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, natanggal siya bigla dahil yung spring natin is niluwa siya. Ngayon, para makita nyo yung spring or yung parang nagtutulak sa kanya, is ito siya. So, pag tinanggal po natin ito, kasama po dapat itong parang part na to ng spring na tawagin natin. Ayan. Ito po siya. Tapos may washer pa po yan dito. Yan yung pumipigil sa kanya. Ngayon, tanggalin lang natin dahan-dahan. Kung makikita nyo, mahaba po yan. Hindi naman po komplikado yung ating mga tensioner. Ito lang po talagang part na to ng parang spring na iniikot or lumuluwag yung pinaka-komplikado dito. So dito guys, kung makikita nyo, sa mga iba po kasi,
tumutunog or lumalagitik po yung kanilang mga part dito sa tensioner dahil nasisira or napuputol po itong part na to, itong parang manipis na to. So sa iba buo pa yan. So minsan kapag buo pa yan, ang ginagawa lang linis. So kapag naputol po yan, minsan po kasi sa part na to napuputol yan, siguro sa katagalan na rin, pwede pa pong i-repair yun sa pamamagitan ng ibabalik lang natin siya. Kasi kung makikita nyo, ditanggal naman po yan. Dito sa part na to, kadalasang napuputol yan. Pag nangyari yon, hihiwalay na tong naputol, tapos magkakabit lang tayo ng bago dito at iipit po natin para maikot po natin siya ulit. Minsan naman po kung contaminated or marumi na yung mga parts na to, yun na po yung cause na nakakapagpa-delay po ng pag-angat baba nitong ating mga tensioner. Also kapag medyo nang hina na tong spring na to, hindi na siya nagbibigay ng sapat na force para hugutin at saka ibalik itong ating mga tensioner. So ngayon, dahil mukhang goods pa yung mga parts natin, linisin lang muna natin yan. So pwede tayong gumamit ng CVT cleaner, degreaser, or kahit sabon lang or tubig para matanggal yung mga dumi-dumi. So ngayon, nalinis na po natin yan, natanggal na natin yung mga dumi at napunasan na natin at napatuyo. So basically, nilinis lang po natin yan. Minsan po kasi linis lang naman yung kailangan yan dahil kung makikita nyo, wala namang sira sa parts nyan. Pero mamaya makikita din natin kung may lalagitik pa after natin na ibalik. Sa pagbabalik po, yung pinaka first step natin is re-rewind po natin itong ating mga spring dito sa bolt po natin. Kung goods pa po yan, wala pa pong defect, wala pa pong putol, nasa standard pa po yung dulo niyan, may lock pa po yan. Ngayon kung medyo naputol itong part na tong lock, is yung iba pwede pong i-repair yan, nire-repair po ng iba yan. Yung gagawin po, gagayahin lang po yung style na to, itong dulo. Kasi pag hindi po natin ginaya to, possibly pag inipit lang natin yan dito, matatanggal po yan. So gayahin din dapat itong part ng dulo na to. Ngayon kung naputol po yan sa bandang gitna, possible po na hindi na po yan mag-function ng maayos kahit ibalik natin. Kasi medyo kulang na yung force nitong ating pinaka-spring. Hindi niya na po magagawa yung purpose niya na mag-tension ng ating mga chain. So kung goods pa po yan, wala pa pong putol, balik lang po natin siya ng maayos. So sa pagbabalik, yung orientation po niya, tandaan natin, yung magtatapos yung pinakadulo niya, ganito yung orientation. Ngayon, kung isusok-sok natin yung bolt natin, ganito yan. So, kapag tinignan natin sa top view, yung ating mga spring is nakaturo dito sa right po natin. So, yung ating bolt nakatayo po yan. Ngayon, lalak na po natin yan, pasok na po natin. Ayan, lalagay lang natin sa pagitan. Pero bago po natin tuluyan ibalik yung ating mga spring, kasi kapag nag-lock po to, kailangan po ng mag-hold dito para hindi po siya gumalaw at hindi po siya sumabog. At hindi po natin ulit-ulitin na mag-rewind. Kasi danas ko po kanina habang nire-rewind natin, kailangan talagang ilak para maibalik ng maayos dito. Kung wala pong mag-hold sa kanya or maglalak, sasabog po yan ng sasabog. At uulit-ulitin lang po natin. So para gawin yon, yung pang-lock po natin is sinulid. Walang po kayo na sinulid, tapos doblehin nyo po siya ng 3 or 4 na beses. So sa case natin, ito 4 na doble siya. Ngayon yung haba niyan, mga 2 dangkal para medyo goods na pantali mamaya at di tayo masyadong mahirapan. So 4 na doble yan. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa pagitan ng ating mga bolt. So makikita nyo naman, may ukayan or may hukay yan. Ayan, dito sa gatla. Pasok lang natin. So habaan natin dito, habaan natin sa kabila. So yan, saktong haba lang yung matatali natin mamaya. Ngayon pasok natin to, itong ating mga spring. Pagpasok niyan, dito natin siya papasok. Kasi kung makikita nyo, yung lock po niyan, ayan. Dito, yung stock na lock niya, ayan, ganito po yan. Makikita nyo, nakahulma yung kanyang spring dito sa may gatla. Ayan, kaya ma-assure natin na hindi agad-agad matatanggal yan. Ngayon sa pag-ikot, kung makikita nyo, sinulid natin nakababa. Sa pag-ikot,
hindi po yung spring yung ikutin natin, yung bolt po. I-guide lang po natin ng ating kamay yung spring natin. So sa pag-ikot is clockwise po. So ganito lang po yung gagawin natin hanggang sa maubos or hanggang sa dulo ng spring natin. And kapag nakaabot na po tayo sa dulo, yung isang part ng sinulid po natin, ayan, yung pinaka-reliable, probably dito, iangat po natin yan at ipapadaan po dito sa may uka o sa may gatla na yan. Ngayon, padadaanin natin siya dyan, magmimit po sila ng isang sinulid. Ngayon, gagawin naman po natin dito sa side, is ibubuhol po natin yan para mag-interlock po sila. So kung may kasama po kayo sa bahay, mas okay na ipabuhol nyo, pero kung mag-isa lang kayo, gawan nyo na lang po ng paraan yan para mabuhol. Importante po ma-interlock po natin at hindi na po matanggal ulit itong ating mga spring natin. So yan, mas maganda, mas mahigpit para hindi siya matatanggal. Ayan, kung makikita nyo, pag natali na po yan, hindi na po yan maglalaban. Kasi kung hindi po natin ginawa yan, hanggang mamaya kakawala to at ulit-ulitin nyo po yung pagre-rewind. Kaya mas okay po na ganito. Ngayon sa pag-assemble or paglalagay nito sa housing, ayan, huwag nyo rin kakalimutan to, baka malaglag to. Balik nyo lang to, itong o-ring sa taas. Pag nilinis nyo, baka mawala rin. Ngayon, next step natin is itong washer. Next yan dito. Ayan, pasok lang natin dito. Tapos next dyan is itong parang plastic. Tapos ng plastic natin is ito ng dulo ng ating tensioner. So dito, ikot lang natin siya, tawag dito, clockwise kung nasa taas kayo. Ngayon, dapat nakapasok siya dun sa plastic para pumunta siya sa dulo. Ayan. Pag nasa dulo na po yan, itong ating mga sinulid is papadaan po natin dito. Papadaan po natin yan dito sa may uka dyan or sa may gatla dyan. Ngayon, dito naman sa part na to, kailangan din maipasok natin itong ating mga spring dyan. So dadaan yung dalawa dyan, sinulid tsaka ito, para mamaya pag hinila natin dito na lang. Ngayon, kagaya na sinabi ko kanina, itong umiikot na to, wait lang ikutin pa natin, kailangan nakasagad po yan. Yung umiikot na to, kailangan sumakto po yan dito sa mga space na yan. Ngayon, di naman po kasi papasok yan hanggat hindi siya akma dito sa mga space na to. So, ayan, itulak lang po natin. Ngayon, kung hindi nyo po siya matulak, probably hindi pa po nakasentro yung inyong pinaka-bolt sa gitna. So, yung gagawin nyo po dyan is gagalawin nyo po siya gamit kayo ng maliit na screw. Galaw-galawin nyo po. Then, ito, kailangan nakalakyan na. Para sumagad po ito at may kabit po natin itong lock na bilog natin na yan. So galaw-galawin nyo lang po. Tapos kailangan sumuwak po yan. Mararamdaman nyo naman po. Ayun. Kapag tumunog po ng ganun, yun na yung senyales na sumagad po siya. Ngayon ilalagay na po natin itong ating mga lock na to. So yan, ipit lang po natin siya dito sa may parang space dyan. Makikita nyo naman, oh. Ito dito. Ipit lang po natin siya dyan. Pwede po tayong gumamit ulit ng ating mga flat screw na maliit. Take note lang po na ito dapat, hindi po dapat nakalabas ito dito sa ibabaw. Kailangan nakababa po yan. Ngayon gamit lang po ulit tayo ng flat screw natin na maliit para ma-interlock po yan. Ayan, maglalak naman po yan at hindi po yan maglalaban. Ayan, kung makikita nyo, pag naglock na po yan, swak na po yan. Ngayon, yung gagawin po natin, hihilain po natin to. Take note, dapat nakalabas po itong inyong mga spring. Hihilain po natin or unti-untiin natin para masugat po siya at maputol. Para wala pong maiwan sa loob na sinulid. So ako unti-untiin ko lang. Ayun, putol siya, oh. Nakakasugat po kasi ito at matalim kaya mapuputol rin yung sinulid dito. Wag lang po kayong gagamit ng yarn or ng tanse kasi may iwan po sa loob. Sinulid lang po para kumawala at matanggal nyo. Ayun, kung makikita nyo, goods na siya. So ayan, para ipakita sa inyong okay or nagpa-function pa rin siya ng maayos. Ayan, puntahan natin tong uka dito. Ayan, pasukan natin ng flat screw, ikutin natin clockwise.
Ayan, nagpa-function pa rin naman siya ng maayos. So, pinaka-ginawa lang natin dyan, nilinis natin. Hindi natin siya ni-repair. Ngayon, tignan natin kung goods na siya at hindi na siya lumalagitek after nito. So, sa pagbabalik po, yung orientation po niyan, yung key po, yung nakatapat po dun sa likod. Yung 6, nakatapat po yan sa manibela. Baka po kasi magkabaliktad at magka-problema. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung cap niya, hindi pa po natin ilalagay dahil kailangan po na nakasagad muna ito dito sa dulo. Kaya kailangan muna nating ikutin itong part na to ng clockwise. So gagawin po natin yan para hindi po siya agad nakatukod doon sa ating mga timing chain or doon sa part ng plastic at hindi po niya maipit agad. So ikutin lang natin. Then kapag naikot na po natin, hold lang po natin para hindi po gumalaw. Then papasok na po natin siya dito sa ating lalagyan. So take note lang, kailangan naka-hold po yung inyong mga flat screw. Tapos ipitin muna po natin siya ng ating mga bolt. So kailangan naigpitan na po natin yung ating mga bolt bago po natin tanggalin yung ating flat screw. And kapag nailagay na po natin itong ating mga bolt, pwede na natin tanggalin yung ating mga flat screw. Ayan, at maririnig natin na tumukod na siya dito. Yun din yung dahilan kaya nung sa start ng video natin, nung tinatanggal natin yung mga bolt, is parang umaangat na siya dahil tumutukod na po siya or inaangat na po siya agad. So ngayon, kailangan natin siyang ibalik nang hindi po nakatukod agad. Goods na, tsaka pa lang natin lalagay yung pinaka-cap natin. So huli po to. So syempre, kailangan din natin ibalik itong ating sa manifold. So ibalik lang natin yung kanyang washer or yung lock niya, ayan, tsaka yung mga bolt. Tapos ibalik lang din natin itong sa fuel line natin. So balik natin, tapos lock natin. So sa part na to, hindi na po natin kailangang i-reset yung ECU at TPS dahil hindi naman po tayo nagtanggal ng sensor at hinawi lang po natin yung manifold natin. So ngayon, para makita po natin kung may lagitik pa yung ating mga motor, i-check po natin, i-test po natin. Paganahin po natin yung engine. Ayan, start lang natin. Ayan, kung maririnig nyo, nawala na po yung lagitik na nangyayari sa kanyang mga engine. So, lapit po natin dito para marinig nyo. Ayan, kung makikita nyo, sobrang smooth na. Nawala na po yung lagitik na naririnig po natin kanina sa bandang intro. So, para naman po sa mga nagtatanong kung ano yung mangyayari kapag hinayaan natin lumalagitik or pinatagal natin yung lagitik sa ating mga motor or sa ating tensioner, may masamang epekto po ba ito? Actually, minsan mananatiling maingay lang talaga yan hanggat di mo pinapaayos, hindi tatahimik yan. Ngayon, yung pinaka worst case scenario na pwedeng mangyari kung sakali mang hindi mo pinaayos yan is hindi na magsisynchronize yung ikot ng ating mga crankshaft at camshaft. Yung timing belt kasi natin or yung timing chain, yung nagtatiming ng ikot ng dalawang yon. Tapos may kinalaman din yon sa pagbuka ng ating mga valve. Ngayon, kung wala na sa timing yung ikot ng ating camshaft at ng ating crankshaft, is possible na pwede nang magpang-abot yung valve natin at saka piston. In short, pwede nang tumama yung dalawang yan at pwedeng maputol yung ating mga valve. So yun na yung pinaka worst case scenario kung sakali mang hindi na timing yung ating mga timing chain. So mas malala po at malaking abala kapag ganon. Kaya naman kung may naririnig na tayo na lagitik, hanggat maaari, i-refresh na natin, agapan natin, or palitan na natin yung ating mga tensioner para wala tayong maging aberya sa kalsada. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know, lagitik sa ating mga tensioner. Bye-bye!